Walang lingon na lumakad ng magpinsan papasok, ngunit bago pa man umabot sa pinto ay sumigaw si Nati upang muling yakapin ang anak niyang si Brixton na namumula na rin ang mga mata. Nagbabadyang tahimik nitong pagluha sa kanyang pag-alis. Last na anak, aniya na sobrang higpit na niyakap si Brixton na gumanti na rin. Naiiling na lang si Krisa, Nick at Gaston na pinapanood sila. Ganon din naman ang nangyari kay Krisa nang si Nick ang umalis. Mas malala pa nga kasi kulang na lang ay maglupasay siya. Sabi mo hindi ka iiyak na Talia. Ano ba yan, sipon? Pabirong hinampas na ni Krisa ang balikat ng asawa na inaasar pang kapatid. Kulang na lang ay sabihin ni Krisa ang sekreto ni Nick nang umalis si Nixa. Wala pa kasing isang linggong nasa US ang anak ay nagtungo na doon ng asawa niya upang makita lang kung okay doon si Nixa. Tara na, nangaasar ka pa talaga sa kanya. Ikaw nga noong tinakpan na ni Nick ang bibig ng asawa. Alam na niya kung anong sasabihin ni Krisa. Ano? Ang lakas mong mga asar tapos kapag ikaw na, ayaw mong malaman ng iba? Si Krisa na niyakap na si Nati dahil mas bumaha pa ang luha ng hipag. Huwag mo nang alalahanin ng mga bata, Nati. Madalas naman nagtutungo doon ang kuya Nick mo. Pwede kang sumama o makibalita sa kanya. Every 2 months yun upang i-check na rin si Nixa. Tiningnan na ni Nati ang asawa. Dapat kasi may branch din ng negosyo mo sa US eh. Maktol pa ni Nati na parang bata. Then, let's make another branch over there. Patol ni Gaston habang natatawa. Tsk, bakit ngayon pa? Dapat noon mo pa naisip yon. Pamarcha na siyang naglakad. Patungo sa kanilang sasakyan. Ang plano'y dadaan na muna sila sa mansyon ng mga Bentacourt at kinabukasan na silang aakyat ng Baguio. Naroon sina Gavi at Thor kasama sina Skyler at Brexa. Hindi na rin nila sinama pang mga to na magtungo ng airport. Gusto mo surprise visit natin si Brixton next month? Alon ni Gaston kay Nati nang hanggang paglula ng sasakyan ay malungkot pa rin ang asawa na halatang apektado sa pag-alis ng anak. Pwede? Oo naman, may private plane tayo. Pwedeng-pwede natin siyang puntahan anumang oras. Gagap ni Gaston sa isang palad ni Nati para lang dalhin sa kanyang bibig at masuyong halikan. Kawangis ng kidlat na lumipas ang isang dekada, ngunit ang pagmamahal ng kanilang pamilya para sa bawat isa ay tila naging hangin na nanatili sa kanilang tabi. Magkakalayuman sila noon. Tinupad ni Brixton ang pangako niya na uuwi ng bansa. Monthly ay binibisita siya ng mga magulang sa US. Tinalo pa nila si Nick na every 2 months lang doon nagagawi. Nanatili si Gavi sa bansa kagaya ng kanyang pinangako. Hindi siya lumayo. Sa Baguio siya nag-aral ng kolehiyo. Ibang kaso naman yun kay Thor na minabuting sundan ang yupak ng paglakad ng Kuya Brixton. Parang si Skyler at Brexa, piniling sa ibang bansa mag-aral kagaya ng panganin nilang si Nixa. Ang hirap ng makasama sa family gathering ng mga anak natin, no? Ang hirap na rin nilang sabayan. Ibang-iba ng trend ngayon sa trend noong kabataan natin. Si Nati na nilingon na ang hipag na si Krisa. Nasa Burnham Park sila noon at napagkasundo ang maglakad-lakad dito. Dapit hapon noon, nag-aagaw ng dilim at liwanag. Malamig ang klima, ngunit hindi alintana ng mga taong naroon at patuloy na naglalakad. Ay nako, sinabi mo pa Nati. Ang bilis kasi ng panahon. Nagmamadali. Ani mo merong humahabol. Parang mga asawa natin noon ano? Maraming chicks na humahabol. Biro ni Nati na may laman. Napalingon ng 2 lalaki sa kanila na parehong hawak ang kamay ng mga asawa kahit pa may masinsin silang pinag-uusapan. Kapag dakay muli pa silang nagkatingin ng dalawa. Anong sinasabi niyong dalawa? Si Gaston yun? Wala may sinabi ba tayo, Krisa? Natatawa ng tanong ni Nati sa hipag. Sa pagkakaalala ko, wala naman tayong sinasabi kung ano. Narinig namin kayo, Krisa. Talagang itatanggi niyo pa yun? Hay, babae nga naman. Sinik na puno ng pangalas kang mga matang salitang binaling sa 2 babae.
na mahina na doong napahagikik sa pagkapikon na nakarehistro sa mukha ng mga asawa nila. Ang hirap ispilingin pero mahal na mahal nyo naman ni Tito. Putol ni Krisa sa sasabihin pa ng asawa. Nagkatawanan na sila matapos na magpalitan ng makahulugang mga tingin. Ay, hindi namin yung itatanggi ni ex-Governor Barcelo. Hindi ba Tito? Proud pa si Nick doon. Abay, oo naman. Retiradong magaling na attorney Bentacourt. Sakay naman ni Gaston dito. Tara na, uwi na tayo. Kapag nababad pa tayo sa lamig, sasakit ng kasukasuan ng asawa ko. Natalia, bakit? Hindi ba? Huwag mo akong ibuko. Baka isipin nilang matanda na talaga ako. Senior citizen ka na. Hindi pa ba yun matanda sa'yo? Malakas at tawa si Nick at Krisa na nagpalit ng mata ni Gaston sa kanila. Kayong dalawa, kung makatawa kayo ha. 10 taon pa, senior na rin kayo. Banta niya na hindi naman galit ang tono. Masaya lang siya dahil umabot sila sa puntong yon ng buhay. Hindi ni Gaston ma-imagine kung ano ang lagay niya ngayon kung hindi niya piniling mag-asawa. Baka nakarating na siya at naghihintay na lang ng pagkaupos ng kanyang hininga. Krisa, may tanong ako sa'yo iha. Hindi ba noong kasal mo ay may erereto ka dapat sa akin? Nanliit ang mga mata ni Nati na binalot na kaagad ng selos kahit na matanda na. Nasa loob na sila ng sasakyan. Pauwi sa mansyon ng mga Barcelo. Tito, huwag mong sabing interesado ka pa sa kanya niyan. Naisip ko lang, paano kaya kung nagpareto ako sa'yo? Same pa rin naman ang resulta nun, Tito. Shame? Lalo pang nangalubot ang noon-noon ni Gaston sa pamangkin. Si Natalia rin kasi ang erereto ko noon sa'yo. Basically, naunahan akong kumilos ng tadhana. Muli pang napuno ng malakas na tawanan ang loob ng sasakyan. Tawanan na hindi galing sa matatandang version ng kanilang pagkatao, kung hindi sa bata nilang puso na patuloy na nagmamahal. Nihilig na ni Nati ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Proud na proud sa pagiging first mover. Aha, noon pa lang pala Krisa ay cupid ka na nila? Sinik na niyakap na rin ang asawa. Parang kagaya na lang din yun ng pagiging tulay sa ating pagtatagpo ng breakup namin ng ex-boyfriend ko na si Alex, na dati namang fiancé ni Nati, Nick. Sabay na napabitaw sa yakap sina Gaston at Nick nang marinig ang pangalan ng ugat ng lahat. Hindi niyo pa rin nakakalimutan hanggang ngayon ang tarantadong Alex Sargente na yon? Duwit pa na tanong ng kanilang mga asawa na malakas lang na ikinahagikik ni Chris at Natalia. Ang pag-ibig ng dalawang tao hindi kailangan laging perpekto. Madalas na nasusukat to sa tatag, kagaya na lang ng punong nananatiling nakatayo sa gitna ng bagyo. Nababalot man ng sugat ang katawan dahil sampas na malakas na hangin na tulan, naroon pa rin ang pagiging matatag nito. Ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pagtanggap ng pagkakamali, pagpapatawad at pagtupad ng mga pangakong isiniwalat, at pagbibigay ng maraming pagkakataon dahil ang pagmamahala ng dalawang tao ay paulit-ulit na pagpili. Hindi nagtatapos sa mga luha at sakit kundi sa pagpapatawad at sa habang buhay na pananatili sa tabi. Samantala, nung una, paghihiganti lang ang pakay ni Natalio Barcelo sa babaeng kinamumuhian mula pagkabata dahil sa paniniwala niyang minsan ni naging balakid dito sa kanyang pagkakaroon ng masayang pamilya. Subalit sa ilalim na kapangyarihan ng magpaglarong tadhana at mapanglinlang na kapalaran ay habang tumatagal, mas lalong napapamahal sa kanya si Francesca Navarro, ang isa sa mga sikat na faceless fashion designer sa Amerika. Ilang beses niyang sinubukang iwan ito, pero palagi niyang natatagpuan ang sarili na bumabalik sa kandungan ng inosenteng babae. Magawa niya pa kaya ang unang plano, lalo pat may babae nang pinangako sa kanyang sariling pamilya? O biglang bumaligtad siya sa plano tuluyang matupok ng labis niyang pagmamahal ang nararamdamang pagkamuhing na itanim at napalago niya sa kanyang batang puso? Paano niya rin ito magagawang ipapakilala sa kanyang pamilya kung alam niyang naging pasakit to sa sarili niyang ina?
Nangahapdi ang mga matang dinilat ng binatang si Brixton, ang kanyang mga mata nang marinig ang paulit-ulit na tunog ng kanyang cellphone. Nasa gilid siya ng isang high-end apartment na nakatayo sa loob ng isang eksklusibong subdivision. Hindi alintanang lamig ng buga ng bukas ng aircon ay naubos ang pasensyang bumangon sa pagkakahigang binata habang kinakamot ang magulong buhok, bakas ang pagkakaistorbo sa mahimbing niyang pagtulog. In the morning light na nagbumula sa bukas sa salaming bintana ng silid, the chest muscles, abdominal muscles, broad shoulders, and the curves that bulge down from the waist and hips are full of strength and beauty which makes every woman feel excited every time they see them. Nakabukas ang maliit na mga mata at nasisilaw sa liwanag niyang sinagot ang tawag ng amang si Gaston na kanina pa tawag ng tawag sa kanya. Dad! Pausang tinig na ungol niya na halatang galing pa sa pagtulog. Napahinga ng malalim ang matandang lalaki nang marinig ang boses ng kanyang anak. Alam niyang timbre ng boses nito na halatang naistorbo sa pagtulog. Napasulyap na siya sa pambisig na relo. Masyado ng tanghali yun para sa isang busy na businessman. Kung siya yun, nung edad niya kanina pa siya ganung nakabangon at nakapaghanda upang magtungo ng kanyang opisina. Kabaliktaran niya talagang anak. Napailing na lang ang matanda. Iba na talaga ngayon. Naistorbo ba kita, Brixton? Konti lang naman, Dad. Gising ng diwa niya sa kasunod na sinabi ng kanyang ama. Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo na bababa kami ng mami mo dyan sa Maynila ngayong parating na Sabado. You should prepare yourself too. Dahil imimit na natin ang anak ng kakilala namin ng mami mo na matagal na naming nerereto sa'yo. Natatandaan mo, hindi ba? Batid ni Brixton ang tungkol sa arranged marriage niya noong bata pa lang siya. He did not object at the time they mentioned it, but he almost forgot about it after all these years. Akala niya mga magulang niya rin ay nakalimutan na yon. Dekada na kasi ang dumaan at ngayon na lang nila yon nabanggit. Kinutaban na ng kakaiba si Brixton. Mukhang matutuloy na yata ito ngayon. Dad, anong era na ngayon? Hindi na yun uso. Palatak niyang bahagyang natawa pa sa isiping napakamakalumang tao na talaga ng kanyang mga magulang. Akala ko nga nag-expired na eh. Hindi nagustuhan niya ni Gaston. Natalyo, napagkasunduan na natin ang bagay nito matagal na hindi ba? Mapuputol lamang yun kung may ipapakilala ka sa aming babae ng mami mo. Kaso hanggang ngayon wala ka namang pinapakilala sa amin na alam naming mamahalin mo ng matino. Kaya hanggat wala, kailangan mong sundin ko anong gusto namin. I-meet natin sila. Malay mo naman magustuhan mo. Na-meet na namin siya ng mami mo. Maganda at edukada. Pagbigyan mo na kami para naman mawala na rin ang speculation ng mami mo na lalaki rin daw ang gusto mo. Lumakas ng pagtawa ni Brixton na naging dahilan upang gumalaw ang Adam's apple niya. Napagkamalan pa siya ng mga magulang na kabilang sa ikatlong gender na community ng dahil dito. Tumayo na si Brixton at kinuha ng bath towel upang takpan ang kanyang kahubaran. Pinulupot niya na yon sa kanyang bewang. Umakbang siya patungo malapit sa bintana ng silid upang tanawin lang ang matindi ng sikat ng araw. Hindi niya alam kung anong oras na yon. Dad, I like women. Ang dami ko noon sa Amerika. Hindi ba sinasabi naman sa inyo ni Nixa? Hindi umimik ang kanyang ama. Totoo naman yun. Mukhang sa kanya nga nagmanang anak. Marahil ay nakuha nito ang karisma ng kanyang ina. Ano bang aasahan niya sa mix nila ng kanyang asawa? Malamang sutil, mapaglaro, kumbaga mana-mana lang sa kanilang anak. Alam kong panay ang sumbong niya sa inyo. Akmang ibababa na sana ni Brixton ang tawag ng gumalaw. Ang bulto ng katawan ng babae na nakaulayaw niya buong magdamag sa ibabaw ng kama. Naginat ang isang braso ng babaeng nakahiga doon na gaya niyang walang saplot ang katawan, ngunit nababalot naman ng kumot. Tumagilid ang mukha nito paharap sa kanya. Wala sa sariling napangiti na si Brixton nang mapatitig sa maliit nitong mukha na napaka-inosente habang mahimbing pa rin na natutulog.
Yun ang tinutukoy niya. Hindi siya bakla. Babae ang gusto niya at patuloy nito ang scenes na ito. Seryoso ako, Daddy. Babae ang gusto ko. Sambit niyang nakatingin pa rin sa mukha ng babae. Dumako pa ang kanyang mga mata sa mapupulang marka sa leg nito na siya mismong may gawa noon na nagdaang gabi. Kalat-kalat yun. Meron pa sa bandang balikat ng babae. Hindi pa rin to nagising kahit na mainit naman ang paninitig ni Brixton sa kanyang mukha noon. Her black hair down to her shoulders still covered half of her face. Her long eyelashes fluttered on her porcelain-like eyelids, casting a small shadow, making her look extremely soft, but none of this was even 1/10,000 of what she looked like last night, habang magkainig ang katawan. Okay, babae na kung babae ang gusto mo, pero bakit wala ka pang pinapakilalang girlfriend sa amin? Brixton, gusto mo bang gayahin ng edad ko bago mag-asawa? Uugod-ugod na ako noon. Paano ko pa magagawang alagaan ang magiging apo ko sa'yo? Pwede ng ganyang edad mo, 26. Hindi nagsalita si Brixton, nanatilang tingin niya sa mukha ng babaeng nasa kama pa rin. Brixton, naririnig mo bang sinabi ko? Hanggat wala kang pinapakilala sa amin ng mami mo, nasasabihin mong babaeng mahal mo. Valid ang kasunduan natin na pinagkasundo ka sa iba. Okay? Umarkong gilid ng labi ni Brixton. Pwedeng-pwede naman niyang ipakilalang babae kaso hindi pwede. May dahilan siya kung bakit hindi yun maaring mangyari. Malalim ang dahilan niya. Yeah, Dad. I heard it. Then, see you on Saturday. Matapos na patayin ng ama ang tawag ay humakbang na siya patungo ng banyo. Gusto niyang maligo na ngunit biglang tumunog naman ng doorbell ng naturang apartment. Walang imik na pinuntahan niya ang pinto upang buksan lang yon. Sa labas ay naroon ang kanyang sekretary na sinadya siya doon upang maibigay lang na importanteng document sa kanya para pirmahan at upang sunduin na rin siya upang sabay na silang magtungo ng opisina. Brixton was only wearing a bath towel, showing off his sexiness early on that morning. The secretary didn't dare to look at the six-pack abs and the tightened waistline. Nagagawa nitong pakuluin ng kahit na kaninong dugot pag-iinitin ang kanilang mga katawan sa isang sulyap lang, maging ng kanyang sekretary. Matapos sa pirmahan ng document ay binalik niya na yon ni Brixton sa sekretary na hindi na makatingin. Sir, the acquisition of La Presa Corporation will be coming at 10 o'clock in the morning. Anong sekretary na tumingin pa sa kanyang pambisig na orasan. 9:00 na po pasado ngayon. Alright, maghahanda na ako. Just give me 20 minutes. Sagot ni Brixton matapos nilapag ang hawak na document. Muli siyang bumalik sa silid upang maligo na at ihanda ang kanyang sarili. Eksaktong 20 minutes nang matapos si Brixton, just as he was about to leave, there was a movement in the bedroom. A slender and petite figure walked out. Bago pa man makapagsalita ang babae na bagong labas ang silid upang kausapin si Brixton, nagulat siya nang may ibang tao pala doon. Hindi na iba sa kanyang sekretary. Kilala na rin naman siya ng babae, ngunit nagulat pa rin siya sa presensya nito. Batid ng sekretary na laruan lang ito ng kanyang among si Natalio Barcelo. Para usan kada gabi, ngunit hindi niya maalis sa mga mata sa mukha ng babaeng yon. Si Francesca Navarro kasi to, a well-known wedding dresser designer in the United States. She has won many awards internationally, but she is very low-key. Kakaunti lang nakakilala sa kanya dahil sa kabila ng kanyang kasikatan, pinili niya magtago sa likod ng mga kamera at huwag ipakilala kung sino tano ang totoo niyang anyo. Hindi naman siya pangit, pero yun ang naging desisyon niya na iginalang naman ng industriya na kinabibilangan niya. Madalas ng manager niyang nakikipag-transaction sa dagsa niyang mga clients, mapalabas at loob man yun ng bansa. Hello, Miss Navarro. I am Bree's secretary. My name is Salvi. Friendly nang ngiti pa ng secretary. Bree ang tanging pangalang pakilala ni Brixton sa babae. Na-briefing na siya ni Brixton na kapag kaharap nilang babae, ay kailangang Bree o Sir Bree ang tawag niya sa kanya at hindi Mr. Barcelo.
Sinunod naman ni Helvie yun kahit pa hindi niya alam kung anong dahilan sa likod ng kasinungalingan ng kanyang amo. Eka nga, mabuti nang sumunod sa kung anong gusto nito. Hello, tipid na bati ni Seska, sekretary ni Brixton. Hindi matanggal ang mga mata ni Helvie sa babae. Napakaganda kasi nito kahit na walang kaayos-ayos ang kanyang mukha. Nakasuot lang ito ng oversized na black men's shirt noon na sa hula ni Helvie ay pag-ari ng kanyang gwapong amo. Napansin na ni Brixton ang paninitig ng kanyang sekretary na nagpapailang na doon kay Seska. Hindi ito sanay sa ibang taong hindi kilala. Helvie, sasakyan mo na lang ako hintayin. Napayok ko na si Helvie matapos sa tumango. Mukhang napansin ng kanyang among ginawa niyang paninitig sa babaeng noon niya lang nakita ng personal. Tumalikod siya at lumabas na ng apartment. Matapos niyang isarang pintuan, hinagod ng tingin ni Brixton ang katawan ni Seska. Nagustuhan mo bang birthday gift ko sa'yo kagabi? Namulang mukha ni Seska noon at marahang tumango. Bumaba ang tingin ni Brixton sa paa niyang walang sapin. Sa pagmamadaling habulin si Brixton ay nakalimutan niya magtsinelas. Ang lamig ng sahig. Palagi kang magsusuot ng tsinelas. Ani ang inuumang ng kanyang kinuhang tsinelas ng babae. Sa loob ng silid at nilapag yon sa may paanan ni Seska. Sinuot niya naman to. Kailangan kong pumunta ng company para may i-discuss sa acquisition. Babalik ako ng gabi na. Pinakatitigan ni Seska sa mukha ni Brixton ng ilang segundo bago siya marahang tumango. Noong bata siya, nagkaroon siya ng aphasia. Nakakaintindi siya ng sinasabi ng iba, ngunit nahihirapan siya nung magsalita kahit na gustuhin man niya. Even after she went abroad to be cured, she still didn't like to talk much. Maliban sa kanyang mga magulang. Maid at manager ay wala na siyang ibang kinakausap hanggang sa magkita sila ni Natalio Brixton Barcelo. 1 taon na silang magkarelasyon nito. 3 buwan nang nakakalipas magmula nang ibigay sa kanya ng lalaki ang apartment na yon. Mag-isa siyang nakatira doon. Tinulungan siya ni Brixton na kilala niya ang Gab na magtayo doon ng kanyang sariling studio na mas convenient para sa kanya. Hindi madalas na pumunta doon si Brixton kung kaya naman ayos na ayos lang din yun kay Seska. Gustong-gusto niyang lalaki. Mali, sobrang mahal na mahal niya ito kung kaya naman natuto siyang maging dependent sa kanya. Ang naging sandalan niya at comfort niya sa bawat sandali. Muli pang nagpaalam sa kanya si Brixton na alis na. Ngunit na makitang kanyang hot na itsura na bagong gising na tila ba nag-aanyayang angkinin. Hindi napigilan ng binata na walang hirap na buhatin ang katawan ni Seska patungo sa countertop ng kusina. Masiding hinalikan niyang muli ang labi nito at mas naging malambing pang boses niya nang muli siyang magsalita. Huwag mong kalimutang kumain ha. Baka mamaya niya napalipas ka na naman ng gutom dahil wala kang kasama dito. Ipagluluto kita ng kahit na anong gusto mo, mamaya pagbalik ko. Nakangiti ng tumango si Seska sa kanya. Tinitigang mabuti ni Brixton ang kanyang mukha. Matanda sa kanya na 1 taon ng babae pero kung basta ito'y mas bata sa kanya. Pinalaki rin ito ng dating sekretary ng kanyang ama at ng asawa nito na hindi tinuruan ng gawaing bahay kung kaya naman wala itong alam na gawaing bahay. Hindi kagaya ni Brixton na kinailangan niyang matuto lalo noong nasa ibang bansang nag-aaral. Hindi rin ito nais na makipag-socialize. Aalis na ako. Muli pang paalam ni Brixton sa kanya, ngunit taliwas ang sinasabi ng mga mata. Isang madiin na halik sa labi ni Seska ang kanyang iniwan bago tuluyang lumabas ng apartment. Hindi nakaligtas sa kanyang sekretaryeng magulo niyang buhok na kanina ay ayos na ayos pa. Maganda talaga si Miss Navarro, Mr. Barcelo. Ibang-iba siya sa nai-imagine ko. Dinampot ni Brixton ang isang envelope na naglalaman ng acquisition materials upang pag-aralan. Anong itsura niyang nai-imagine mo, Helvie? Tanong ni Brixton hindi tumitingin sa babae. Miss Navarro designer complicated and retro kayang bunga kala ko ay sobrang fashionable niyang babae. Yung tipong cutting edge woman ng datingan. Hindi ko inasahan ang soft niya pala. Yung tipong parang ang hinihina hindi siya makabasag ng pinggan, sir. Proud na napangiti na si Brixton sa pagdidescribe ng kanyang sekretary kay Seska. Tunay naman na mahinihin ito at hindi makabasag ng pinggan.
Pino ang kilos na mas nagpaapagaan pa ng loob dito. Brixton signaled to his secretary that she was talking too much. Helvy was also very perceptive. She put aside the topic and started talking about business. Kung hindi niya gagawin ito, ay baka mapasama na siya dahil sa biglang pag-iiba ng aura ng kanyang amo. Sorry sir, hindi ko lang talaga mapigilang punahin ang itsura ni Miss Navarro. Alas 11 na silang nakarating ng opisina upang imitang representative ng La Presa Corporation. Ang 26 years old na si Natalio Barcelong naging pinakamalaking shareholder ng company. In the next 2 years, he will reorganize the assets of La Presa and plan to re-enlist them. The transaction of 12 billion assets is very exciting for him as a newcomer in the business world. Dahil sa tuwa sa bagong achievement na yon, nag-celebrate sila ng banquet kinagabihan at syempre, hindi na nawala si Brixton. Young and promising, he was handsome and vigorous. Countless socialites and movie stars showed their favor to him. Brixton had high standards and rarely got involved with them. Tumawag muli ang kanyang ama upang i-congratulate lang siya. Thank you, Dad. Proud na proud din sa yung mommy mo, Brixton. Lumapad ang ngiti ng binata nang ma-imagine na nakangitit masayang mukha ng ina. Nagyabang pa siya at binanggit ang mga susunod niyang plano. Pinuri pa naman itong lalo ni Gaston. Siyempre, saan ka pa ba naman magmamana? Sa akin, Natalio. Kay Gaston Barcelo. It's just the beginning, Daddy.